So binubuo po ito ng mga tao na may mga function, may mga katungkulan. Nag-uumpisa sa mga apostol, tapos sumunod, mga propeta, etc. Ngayon, itong iglesyang sinasabing ito, nakatayo ito sa ibabaw ng bato na si Kristo, ayon dun sa Mateo 16:18. Ito mga kaibigan, gusto ko pong bigyan ng pansin itong talata na itinanong sa ating kapatid na Eli dito sa Mateo 16:18 na kung saan ito po ay inaangkin ng mga Iglesia Katolika na sila daw ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo batay dito sa Mateo 16:18. Si Pedro daw ang bato na pinagtayuan ng Iglesia. May nagtanong po sa ating kapatid na Eli na isang Sabadista mga kaibigan. Itinanong niya, ayon sa nakakalagay po dito, ano ang paninindigan ng Iglesia ng Diyos patungkol sa Mateo 16:18. Ano nga ba ang pananaw ng ating kapatid na Eli? Paano nga ba siya umanib doon sa Iglesia? At kailangan ba siyang magtayo ng sarili niyang Iglesia? Gaya ng sinasabi ni Isagani na isa sa mga Iglesia Katolika na si Brother Eli daw ay tatag lang ng tao dahil siya ang nagtatag. Totoo ba na si kapatid na Eli ay itinatag niya ang kanyang grupo, mga kaibigan? At yung mga nagtatanong sa atin, no, na bakit daw hindi tayo umaanib sa MCGI? Kung ano yung sagot ng kapatid na Eli, ganun din ang sagot ko doon sa nagtatanong sa akin kung bakit hindi ako umaanib sa MCGI. Eto mga kapatid, panuorin po natin. Punta po tayo ng Oqueta City. Tando natin kapatid na Dino Hilario. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Ang magtatanong po ay mula sa grupo ng Seventh-day Adventist, dalawa po sila. Isa pong pastor at isang ebanghelista, si Mr. Paulo Gutierrez at si Mr. Virgilio Perez. Subalit ang magtatanong na lang po, para po sa kanyang dalawa, ay si Mr. Virgilio Perez. Isa lang ang tanong namin, tungkol po dito sa Matthew 16:18. Ang salita dito po nakasulat tungkol po sa iglesia. Ano po ang panindigan niyo dito? Salamat kapatid sa pagtatanong at sa pagdalo. Sana pagpalain kayo ng Panginoon. Ang Mateo 16:18 po, yung sinabi ng ating Panginoong Jesus na sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ito po ay isang kumbaga, dito nag-uumpisa yung ating awareness, yung pagkaalam na ang Panginoong Jesus hindi pumunta sa lupa para lang mangaral na walang jurisdiction. Parang makinig ka lang, sabog-sabog tayo. Wala pong ganun. Ang Panginoong Jesus, ang kanyang pagparito sa lupa, mayroong isang intensyon sa 11:52 ng Juan. At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat. Ayon, ang tunay pong layo ng ating Panginoong Jesus, tipunin ang lahat ng mga anak ng Diyos na nangangalat sa Israel. Basahin natin ang Mateo 15:24. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Yung mga naligaw na tupa, titipunin niya yun sa isa. Nag-umpisa yan sa Israel, kapatid. Kaya ang ginawa niya para matipon niya yan sa isa, ang isa na tipunan yung iglesia. Doon niya pinagsasama-sama. Kaya nga po ang tawag sa Biblia ay iglesia, sa Griego ay ekklesia. Ang kahulugan yung mga tinawag, the called out ones. Pinagtatawag ng Diyos kung saan-saan galing, pinag-ipon-ipon, ginawang isang katawan o isang iglesia. Alam naman po nyo yan
yung katawan yun ng iglesia, inipon niya yung mga tao na sa Diyos, yung sumasampalataya, at yun ang ginawang iglesia. Ano po ang konstitusyon ng iglesia? Ano po ang konstruksyon nun? Basahin natin sa 12:28 ng unang Korinto. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. Ayan, maliwanag po yan kapatid na ang komposisyon ng iglesia, mga apostol, mga propeta, guro, etc., etc. So binubuo po ito ng mga tao na may mga function, may mga katungkulan. Nag-uumpisa sa mga apostol, tapos sumunod mga propeta, etc. Ngayon, itong iglesyang sinasabing ito, nakatayo ito sa ibabaw ng bato na si Kristo. Ayon dun sa Mateo 16:18. Basahin natin ang 2:20. So yung iglesia na itinatag ng Panginoong Hesukristo, mga kaibigan, ibig sabihin, Diyos mismo ang naglagay kung sino yung dapat mamuno at kung sino po yung mga nakalagay na. Naglagay ng pastor, evangelista, apostol, mga wika. So, Diyos po ang naglagay. Ibig sabihin, sa panahon natin, hindi na po tayo maglagay dahil mayroon nakalagay na. Ganun kasi yung tinatakbo ng paliwanag ng kapatid na Eli. Ituloy natin. Ng Efeso, kapatid na Luz. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. So, ang pinagtayo ang bato ay si Kristo. Yun po ang pundasyon ng iglesia. Hindi po si Moises. Si Kristo ang pundasyon ng iglesia. Lalong-lalo hindi si Pedro kasi pati si Pedro nakatayo doon sa bato. Kaya, yung iglesia na itinayo ng ating Panginoon Kristo, sa kanya nakabase. Siya ang pinagtayuan. 3:11 ng unang Korinto. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Wala nang ibang saligan sa tunay na iglesia sa Biblia, kundi yung nakalagay na ang ating Panginoong Hesukristo, ang saligang bato. So mali yung katwiran ng taga punto por punto si Janto na si Pedro daw ang nagtatag ng iglesia doon sa Roma. Bishop of Rome, kailan nagsimula? Nung nakapunta siya sa Roma. Anong taon yon? Nakapunta siya sa Roma? AD 42. Ito natin ipakita. Ito, AD 42 nakapunta sa Roma. Word Almanac in the Book of Facts. Ano sabi dito? The Roman Catholic Church named Apostle Peter as founder of the church in Rome. Named Apostle Peter as founder of the church in Rome. Named Apostle Peter as founder of the church in Rome. And the first pope, he arrived there. Si Pedro daw. Mali po yun kasi si Kristo po ang pangulong bato. Si Kristo po yung pinagtayuan, hindi si Pedro. So yung isang iglesia na yon, doon sa Israel, itinatag ng ating Panginoong Hesukristo yung grupo ng mga mananampalataya at wala nang iba. Ang pangulong bato sa panulok. Pagka nagtayo ka ng kaiba doon sa sinabi ng Biblia, ano po ang kahulugan nun? 4 Gs ng gawa. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Ayan, sabi ng Biblia, siya ang bato na itinakwil ninyong nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Pagka pala nagtayo ka ng iba, pagtatakwil yun kay Kristo. Kasi si Kristo ang bato
na itinakwil ninyong nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Pag nagtayo ka ng iba kaysa dun sa itinayo na ni Kristo, pagtatakwil kay Kristo yon. Ang ikinalulungkot ko, kapatid, na sabihin, pero kailangan kong sabihin, ang Iglesia Sabadista, itinayo, hindi si Kristo nagtayo. Inaamin po yan ng inyong aklat. Seventh-day Adventists believe, a biblical exposition of 27 fundamental doctrines on page 224. Pakibasa mo, Sis Luz. Ito po yan. Seventh-day Adventists believe, a biblical exposition of 27 fundamental doctrines, page 224. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Ito po ang malalim na ikinalulungkot kong sabihin sa inyo. Maaaring magalit kayo o magdamdam kayo sa akin. Pero ang Iglesia Adventista, hindi po tayo ni Kristo. Inaamin po ito ng inyong pangunahing libro na si Ellen G. White, one of the founders, isa sa mga tagapagtatag ng Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ibig sabihin, iba ito sa itinayo ni Kristo kasi hindi mo naman kailangan magtayo eh. Nakatayo na eh, bago pa tayo naging tao, bago pa pinanganak si Ellen G. White, nakatatag na ang iglesia, itinayo na ni Kristo nung unang siglo sa Jerusalem. Ngayon, ang kailangan na lang gawin ngayon, ipangaral yung iglesia na yon at hikayatin ng taong makipagkaisa dun sa nakasulat sa Biblia na isinulat ng mga apostol. Hindi kailangan tayo magtayo. Pakinggan nyo sa unang Juan 1:3 hanggang 4. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Hesukristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Ayon, ang sabi po ng mga apostol, yung nakita namin, yung narinig namin, yung aral ni Kristo, nakita nila, narinig nila, binabalita namin sa inyo para kayo na makakatanggap ng balita, makisama kayo sa amin. That you may have fellowship with us. Tapos, ang ating pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Kristo. Ang mga bagay na ito sinulat namin. So ang gagawin na lang natin, tatanggapin natin yung nakasulat. Pag tinanggap natin yon, sinunod natin, magkakaroon tayo ng pakikisama sa mga apostol at pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Kristo. Ang nangyari po sa Sabadista, nagtayo ng sarili. Yan po ang gusto kong isagot doon po sa mga nagtatanong sa akin na bakit daw hindi ako umanib sa MCGI. Yan po yung aking sagot, mga kaibigan, yung sinabi ng kapatid na Eli. Kaya pati pangalan ng Iglesia Sabadista wala sa nakasulat eh. Sabi ng mga apostol, ang bagay na ito aming sinusulat. So yung aral na narinig nila, nakasulat na. Tatanggapin mo na lang, hindi ka gagawa ng iba. Parang ganito, ituturo, may nagtanong, saan po ba rito yung bahay ni Mang Juan? Sabi nung dumating dyan sa Quezon City halimbawa, o sa Naga City, o kung saan man. Saan po ba yung bahay ni Mang Juan? Ang gagawin mo, tuturo mo. Uunat mo yung kamay mo, ayun po yung bahay ng Mang Juan. Nasa kanto po, yung sa kanto. Yung kulay berde, yun po ang bahay ni Mang Juan. Tuturo mo lang, ando na yung bahay eh. Hindi ka gagawa ng bahay para ituro mo. Ganun po ang sinabi ng mga apostol. Sinulat na namin yung aming nakita at narinig. Binabalita namin sa inyo, sinulat namin para makisama kayo sa amin. So pag tinanggap natin yung nakasulat, nakikisama tayo sa mga apostol. Nagiging kaisa nila tayo. We have fellowship with them. Ang ginawa po ng Sabadista, nagtayo si Ellen G. White ng iba. Pati pangalan iba eh. Sa Biblia kasi ang pangalan, Iglesia ng Diyos eh. Kay Ellen G. White, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yan po ang sagot ko sa inyo, kapatid. So dito mga kaibigan, miski si kapatid na Eli, hindi niya inaako na siya ang
tunay na iglesia na itinatag ng Panginoong Jesucristo, kundi yung kanyang samaan ay sila yung tinatawag na sumampalataya doon sa totoong iglesia na itinatag ng Panginoong Jesucristo na nandoon po sa Biblia. Kaya yung mga nagtatanong sa akin, dapat maunawaan nyo po itong paliwanag ng kapatid na Eli para wag nyo na pong tanungin sa akin kung bakit hindi naman po ako umanib sa MCGI. Sana maunawaan nyo, napakalinaw naman yung paliwanag ng kapatid na Eli Soriano. Follow-up na tanong po. Ang tanong ko kanina tungkol sa iglesia po. Kayo maraming pinapaliwanag na hindi naman ukol sa akin. Ano ba po yung iglesia? Kumbaga ay ito sinasabi mo na anak ng Diyos. Alin ba dito sa Mateo 16:18 na mababasa po? Alam mo kapatid, lahat ng pinaliwanag ko ukol sa iglesia dahil yun ang tanong mo eh. Na yung iglesia, yun yung pagtitipunan ng mga anak ng Diyos. Ewan ko lang kung hindi mo naiintindihan. Pero maliwanag naman palagay ko yung pagtatagalog ko eh. Hindi naman mahirap intindihin eh. Ang iglesia, doon tinitipon ang mga anak ng Diyos ayon sa nabasa natin. Ang iglesia kasi parang kawan ng hayop yan eh. Yung kawan, yun nga ang iglesia, di ba? Tinitipon yan. Ba't mo sasabihin ang sinabi ko, mga sinabi ko, walang kaugnayan sa tanong mo? Ang tanong mo, Mateo 16:18, sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko aking iglesia. Sabi mo, maraming nag-aangkin sa iglesia. Ano ba talaga ang tunay na iglesia? Yun ang tanong mo eh. Ang sagot ko sa'yo, ang iglesia, isang tipunan, kumbaga isang jurisdiction, kumbaga parang bahay. Ang iglesia kasi maraming kahulugan sa Biblia. Para ang iglesia tinulad sa bahay na tirahan. Tirahan ng mga anak ng Diyos. Isang kahulugan niya ng iglesia. Basahin natin ang 8:32 ng Juan. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Sa kanya'y kanilang isinagot, kami binhi ni Abraham at kailanmay hindi pa naging alipin ni numang tao. Paanong sinasabi mo, kayo'y magiging laya? Sinagot sila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. Ay, yung palang alipin ng kasalanan, hindi nananahan sa bahay. Sabi ng Panginoong Hesus, kung papalayain ko kayo, hindi na kayo magiging alipin ng kasalanan. Kasi yung alipin ng kasalanan, hindi nananahan sa bahay yun, magpakailanman. Yung anak ang nananahan sa bahay. So, meron palang bahay ang Diyos. Doon nananahan yung kanyang anak. Yun nga ang iglesia eh. Unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Ayun, ang iglesia, bahay. Kumbaga, sa isang sentido, sa isang kahulugan, kung ang iglesia ay bahay, ang iglesia na bahay, pinananahanan. Ang nananahan, mga anak ng Diyos. Kaya yung binasa ko sa iyo kanina na si Kristo na parito para tipunin ng mga anak ng Diyos na nagsisipangalat, lalagyan niya sila ng bahay. Gagawan niya sila ng bahay na doon sila maiipon, doon sila tatahan, doon sila titira. Parang pamilya, ganon. Ba, kung ikaw ay responsabling ama, ay bago ka sana nag-asawa, may bahay ka muna para yung mga anak mo hindi palaboy sa daan. Di ba ganon? May bahay ang isang pamilya. Ang iglesia parang isang pamilya. Ang ama ay ang Diyos, ang panganay na kapatid ay si Kristo. Mayroong bahay. Ang iglesia nga, yun ang bahay. Kaya yung tinatanong mo sa akin, puro naman sa iglesia yung pinapaliwanag ko, di ba? Ang iglesia, bahay, ipunan ng mga anak ng Diyos. Ngayon yung iglesia na yon, hindi dapat itayo yun ng tao. Ang nagtayo nun si Kristo. Nakatayo na nga bago tayo ipanganak eh. At yung itinayong iglesia, yun ang iglesia ng Diyos. Basahin natin ang 2 Korinto 1:1, kapatid na Luz. Si Pablo,
na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Yun, nakatayo na eh. May iglesia na ng Diyos nung una pa eh. Yun nga ang tinanggap ng mga taga-Korinto. Hindi naman sinabi sa iglesia sa Badista na nasa Korinto. Wala naman nun eh. Ang nakalagay sa Biblia, iglesia ng Diyos na nasa Korinto. May pangalan pati kumpleto na eh. Pati pangalan nandun na sa Biblia. Ang iglesia ng Diyos nababasang 12 beses sa mga aklat ng Biblia. Yan ang nasa Biblia, iglesia ng Diyos. Hindi na kailangan tayo magtayo. Ang ginawa ni Ellen G. White, nagtayo siya ng sarili niya. Kaya sabi ko sa iyo kapatid, ikinalulungkot kong sabihin, baka magdamdam ka, yung iglesia mo mali dahil tayo ng tao. Hindi yan ang talagang nasa Biblia. Yung nasa Biblia kasi, tatanggapin mo na lang, makikisama ka na lang sa aral noon, susundin mo na lang yung aral. Sabi ng mga apostol, yung nakita namin, yung narinig namin, ibinabalita namin sa inyo. Isinulat namin ito para magkaroon kayo ng pakikisama sa amin. It is through the writings of the apostles na makakasama tayo dun sa tunay na iglesyang nasa Biblia. Inuulit ko, ang tunay na iglesia yung nandoon na sa Biblia. Alam mo ba kung kailan nagkaroon ng pangalan niyang iglesia sa Badista? Eto, basahin natin. Kung kailan naimbento ang pangalan. The Seventh-day Adventist Church Manual sa preface, Sis Luz. Seventh-day Adventist Church Manual sa preface. The result was that in 1860, a church name, Seventh-day Adventist, was chosen and a legal body created to hold church property. Kailan nagkaroon ng opisyal na pangalan ng Iglesia Adventista na tinawag na Iglesia Adventista? Noong 1860, nung magpulong-pulong ang mga pastor, mga authority ng iglesia na itinayo ni Ellen G. White, nagkaroon sila ng pangalang Adventista, Seventh-day Adventist, 1860. Hindi yan ang tunay na nasa Biblia. Kasi nasa Biblia may pangalan na bago pa ipanganak si Ellen G. White eh. Eh naman tinayo niya eh. Nagkaroon lang ng pangalan noong 1860 eh. Obvious namang hindi sa Diyos yan kapatid. Huwag mo na ipagtanggol. Okay po. Maraming salamat po. So, yan po mga kaibigan, hindi po makuha yung nagtanong, yung sagot ng ating kapatid na Eli. Maaring dahil ang gusto niya sigurong itanong kung yung iglesia ni Brother Eli ay kung yun ba ang karugtong ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Maaring yun ang gusto niyang malaman mga kaibigan. Pero maliwanag naman po yung sagot ng ating kapatid na Eli na yung iglesia ng Diyos na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, nakatatag na yon, wala pang mga organisasyon tulad ng Sabadista, Mormon, Dating Daan, Iglesia ni Cristo, Katoliko, or etc. mga kaibigan, ay meron na pong itinatag ng Diyos na iglesia. Mula pa nga doon sa ilang tinawag na pong iglesia ng Diyos. At yung iglesia ng Diyos na yon ay kung for example, ako, gagawa ako ng pangangaral sa mga tao. Ang ipapangaral ko, yung aral ng iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi nasa Biblia naman yung mga alituntunin ng tunay na iglesia eh. Nasa Biblia naman kung ano yung dapat natin sundin doon sa batas ng ating Panginoong Jesucristo. So, miski anong grupo ka, sa aking pagkaunawa, miski anong grupo ka, kung yung pananampalataya mo ay nakabatay doon sa turo ng iglesia ng Diyos na nasa Biblia, miski anong klaseng organization ka, basta ang pananampalataya mo ay andun sa iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, kasama ka doon sa loob ng iglesia. Yun po yung pagkaunawa ko doon sa pinaliwanag ng ating kapatid na Eli, mga kaibigan. Na hindi ka dapat kailangan pang pumunta doon sa iglesia ng Diyos o pumunta doon sa iglesia ni Cristo o umanib doon sa iglesia Katolika.
hindi po, kundi andyan ng Biblia para sundin natin, gawin natin yung mga isinulat ng mga apostol, doon tayo magbabatay. At miski anong organization ka, magkakapatid kayo sa pananampalataya kay Kristo. Kung iisa yung diwa po ninyo, iisa yung espiritu po ninyo na sumasampalataya doon sa aral na nasa Biblia. At ako naman po mga kaibigan, como ako po ay nagsusuri at nakita ko sa mga ibang mga leader ng relihiyon, nakita ko yung katotohanan doon po sa ipinangaral ng ating kapatid Nelly. Naniniwala ako. So, ibig sabihin, doon sa salita ni Kristo o aral ni Kristo na sinampalatayanan niya at sinampalatayanan ko rin, magkapatid sa espiritu. Mga kaibigan, magkapatid sa espiritu. Sana nakuha po ninyo yung napakagandang paliwanag at yung gusto ko pong i-point dito mga kaibigan. So maraming salamat hanggang sa susunod.